liwanag sa landas ng buhay. Amen. Ang lahat ng dumalo ngayon ay may himala ang Diyos. Naniniwala ba kayo? Sabi ko kanina, ang bilis natin paniwalaan ang mga bagay. Lalo na ng mga espiritista. Madaling paniwalaan, mga makukulang. Pero yung katotohanan ayaw mapaniwalaan. Ano? Bakit kaya? Ha? Ano sa palagay niyo? Di ba? Maraming katotohanan na hindi napapaniwalaan ng tao, di ba? The truth will set us free, sabi ng Bible. Kaya pag pinaniwalaan nyo ang lahat ng katotohanan, kayong lahat ay lalaya sa lahat ng sinunod. Amen. Kung magtutumaya, makakagiging pa lang. Lumaya. Okay. Itaas natin muli ang ating mga kamay. At tayo sumama sa Panginoon. Ako'y lumalapit. Sumasamba at nagpupuri sa Ama. Hallelujah. Thank you, Lord. We are welcome in this place. Hallelujah. Ako'y lumalapit. Sumasamba. Luwalhati
following verses. James chapter 1, from verse 12, the following. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each one is tempted when, by his own evil desire, he is dragged away and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. The word of the Lord. Hallelujah. Alam nyo, ngayong Friday, TGI, thanks God, each Friday. Amen. 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 Hindi po yung restaurant, hindi po TGI Friday restaurant. Kundi ngayon po yung araw ng Biyernes. Sa inyong mga nanay, Happy Mother's Day for Sunday. Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Sino po ang mga nanay dito? Taas ang kamay. Mahal kayo ng Diyos. Happy Mother's Day. Amen po. Sa second week naman ng June is Happy Father's Day. Second week of June. Amen po ba? Kaya sa inyo lahat po, lahat ng pumunta ditong mga nanay, may surpresa ang Diyos. At lahat naman ng dumalot, na-answer prayer kayo lahat. Maniwala po kayo sa Diyos. Sabi nga ni Father, ang hirap paniwalaan ng isa na matotoo at katotohanan. Mas pinaniniwalaan pa yung hindi totoo. Pero pag kayo naniwala sa katotohanan, sabi ng John 8, verse 31 to 32, kung patuloy kayo ang susunod sa aking mga utos o mga aral, tunay na kayo mga alagad ko, wika ni Jesus. Tunay na kayo mga alagad ko. Kung patuloy kayo sumusunod sa aking aral, wika ni Jesus. Tunay kayo mga alagad ko. At makikilala nyo, sabi niya, ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. The truth will set us free. Amen. Lalaya sa mga sakit, lalaya sa mga karamdaman, lalaya sa mga kahirapan, lalaya sa mga maalipin sa ating mga masamang espiritu, lalaya sa utang at sa sakala ang katihagan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. I already see it now in a wonderful presence of the Holy Spirit. Mga kapatid,
pag-uusapan po is resisting temptation. Kung paano natin i-resist ang mga tukso. Ngayon ang ating pag-uusapan is temptation again. Temptation. Remember, all believers, we are not accepted in any kind of temptation. Hindi po tayo accepted. Hindi tayo libre doon. Kaya, dumadanas din kayo ng mga tukso. Amen. Lalo kayo mga babae, madalas kinutukso kayo ng driver ng inyong employer. Hallelujah. So, mahalaga po mapag-aralan natin ang mga tukso ng buhay. Remember po, believer's temptation ang ating pag-uusapan. Believer's temptation. Mga tukso ng mga mananampalataya. And remember, temptation, the word temptation, it is a pressure. Pressure. Pag sinabi pressure, is force. It's a pressure to yield. Sometimes nag-yield tayo o dahil yung force na yun, napakalakas minsan. Diba? So tayo nag-yield doon to influence. Nag-i-influence tayo from that temptation. That can lead people away from God and into sin. Doon tayo pumapasok sa tukso kapag tayo nag-yield to temptation. Mga kapatid. Madalas, mga kapatid, halos araw-araw, minuto ay may tukso. Lalo na tayo mga believers. Why? Because believers, gustong-gusto ng demonyo na tayo maagaw kay Kristo. Ayaw ng demonyo na tayo ay mapa sa Diyos. Ayaw ni Satan na tayo ay maalipin ng Panginoong Jesus. Ang gusto niya siya ang umalipin sa tao. Kaya mahalaga po ay tayo makikinig lang at nag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, sabi nga ng Bible, Matthew chapter 4 verse 4, di ba? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng pumutawi sa bibig ng Diyos. Kung tayo kumakain 3 times a day, except snacks and other chichirya, napakaraming kinakain, nabusog, lumalaki ang pagkikil, kumataba. Dati ay itsurang Coca-Cola bottle, ngayon, Coke ka na. Brothers and sisters, ang mahalagang tumama sa atin ang Espiritu. Kaya sabi nga, man shall not live by bread alone, but by the word of God proceeded from the mouth of God. Ang mga salita po ng Diyos, pinapakain natin because we are not only human, we have the soul and spirit. Kaya nga po we are created according to the image of God because God is the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's why man is according to the image of God. We have the body, we have the soul, and we have the spirit. And we need to feed that soul and spirit to be by the word of God. Hallelujah! And our body must be fed by food from the flesh, for the flesh. So, ang ating kaluluwa ay pinakakain natin ng salita ng Diyos. Para hindi masukso. Amen? At hindi tayo mag-yield doon sa tukso na yun, temptation. So, kaya napakahalaga po noon mga kapatid. So, what are the inevitability of temptation to do wrong? Ano po yun mga kapatid? The inevitability of temptation to do wrong. Kung paano tayo minsan ay natutokso para hindi tayo matangay. Para hindi tayo mag-yield into temptation. Sabi mo ng 1 Corinthians chapter 10, 1 Corinthians chapter 10, mga kapatid kay Kristo. Ito ang sinasabi ng Biblia. 1 Corinthians chapter 10, verse 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Sabi dito ng Bible, no temptation has seized you except what is common to man. And God
na dinanas ng mga tao na hindi kayang mapagtagumpayan ng tao. At tapat niya ang Diyos. Tapat ang Diyos. Hindi yan tulad ng tao na minsan hindi tapat ang mister mo. Diba? Ang Diyos ay tapat. He is faithful God. Amen. And remain faithful every minute, every hour, every lahat po tapat ang Diyos. Yung mga wala pa ngayon, answer to your prayer. Ang Diyos hindi tulad ng tao na sinungaling tayo. But remember that, go to hell. Ang mga sinungaling ay pupunta sa impyerno. But before we are all liars, but now, when we accept that Christ Jesus in our life, mga kapatid, ano nangyayari sa atin? Nagiging tayo tapat. Amen. Nagiging tayo tapat sa isa't isa. Kaya pag ang tao ay tapat sa isa't isa, laging magpakulti. Kailangan pinapakita yung ganun. Baka yung husband and wife. I see. Kaya pala ganun ang makina. Isipin mo, nabagi mo na ba siya ng Happy Mother's Day? Isipin mo, at sabi ng Biblia, tatay man ang lamang buto ay kulang pang pambayad sa ilik ng nanay mo. May utang na loob tayo sa Diyos at sa ating mga magulang. Kaya tataliman tayo ng pinong-pino. Gawin man tayo minuto. Kulang pang pambayad sa ginawa ng ating ina. Sabi doon sa sulat ni Isaiah, malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Hindi. Kaya umiiyak si Kristo nun. Si Mame nung si Kristo yan. Pinapos. Kaya dapat ngayon, pakita nyo ngayon kung mahal ang mga magulang nyo, magpadala kayo ng anak. Hallelujah. Amen. So, walang pagsubok na dinanas ang tao na hindi kayang pagtagumpayan, no? Alam daw ng Diyos na ang kanyang inaalaw. Remember, trials is not came from God, but God allowed those things sometimes because He wanted to the believers become mature. Makita ng Diyos na ikaw, inalaw niyang subukin, inalaw niyang magkaroon ng temptation sa iyo para makita kung ikaw ay tapat at maging matured na hindi mo tutuklawin o maghihilid ka doon sa temptation. Dahil kung ikaw ay tapat at ikaw ay believers, tunay na nagmamahal sa Diyos, hindi mo papatulan ang anumang tukso na darating sa iyong buhay. Amen! Kahit pag-mapit kayo na yan, at tutukso sa iyo, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Amen! Kahit pa-handsome, that driver that's helping you. Amen. You never allow the temptation to you. Rebuke it. Get out of that temptation. And run, go to God. Amen. Umarap ka sa Diyos. Hindi yung maghihil ka doon, mga kapatid. So, sabi ng Bible, hindi galing sa Diyos ang tukso, but God allowed those sometimes temptation para tayo makita na tayo ba talaga ay faithful sa Diyos? Tayo ba ay matured na? Tayo ba ay kaya na mapagtagumpayan ang lahat ng ito? Diba si Kristo, dinala pa ang Holy Spirit pa ang nagdala doon sa wilderness para siya ituksuhin. Dahil nasa kanyang power. All powers in heaven and earth, sabi ni Jesus Christ, was given to me by my Father. So ang lahat ng kapagalingan kaya sa dinala doon, pero hindi siya natukso. He exercised that power upon him. In-exercise ni Jesus at hindi dapat sa ating lahat. Sabi ng Panginoon, tinanggap natin ang kapangyarihan actually, and you shall receive power. And when the Holy Spirit comes upon you, nasa atin ang
representing the holiness of God that we receive from the very beginning that we were baptized. Amen. 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 From Jerusalem to Judea, Judea yung mga buhay na hak-hak. Parang doon sa Pilipinas ay yung mga lugar na kung saan talagang makikita mo nandoon ang mga prostitution, nandoon lahat ng mga sugala, nandoon. So, from Jerusalem to Judea and Samaria. Naku, patindi ng patindi, Samaria, pinaka-worst city. At ang sabi ng Bible, to the uttermost part of the earth, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang sa dulo ng daigdig, kasama ang lugar nyo sa Pilipinas. Of the Lord, maging buhay kang saksi na hindi natatangay ng tukso, na hindi natatangay ng anumang gawa ng kaaway, in the field of temptation. Amen po ba? Kaya sabi ng 1 Corinthians, sinasabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no temptation has seized you except what is common to man, and God is faithful. Faithful ang Diyos, He will not let you to be tempted beyond what you can bear. Hindi niya i-allow yung mga tukso na hindi mo kayang mapagtagumpayan. In other words, lahat ng ina-allow ng Diyos sa iyo ay kaya-kaya mo mapagtagumpayan. Because the power of God is in you. Mark chapter 16 from verse 15 following verses. Ano sabi ng Bible? Sabi ng Bible, and those who believe and baptize, at ang sino man ay nananampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So those who do not believe will be condemned. And those who believe, ang sino sumampalataya niya, sila lahat ay magtatagay. Sila lahat ay magtatagay ng ganitong tanda. Sabihin niyo tanda. Ang sabihin ko ng tanda, isay. Hindi po matanda. Iba po yung tanda. Na matanda, na uwani. Sign. It is to say sign. Pag-aaral tayo ng sign, tanda. Sabi nun, sa pangalan ni Jesus, makapagpapalaya sila ng mga demonyo. Tandaan nyo mga demonyo, hindi yung biyalan mo. Madalas ang tao believers na pinapalayas yung mga kasambahay. Mayas sa bahay. Minsan magulang, anak palalayasin. Nasubukan mo ba pinalayas mo? Mahal mo kasi. Di ba? Yung mga hindi nagmamahal, pinapalayas yung anak. Wala kang kilala, lumayas sa bahay ko. Pakuha! Di ba? Ganun yung unbelievers. Mga tao hindi nagmamahal. Mga tao, sinasabi ng kanyang asawa, wala kang puso. Bakit sinabi ang tao ng puso? Kasi hindi nararanasan yung pagmamahal. Pag nararanasan mo ang pagmamahal, damang-dama mo ang puso ng Panginoon sa iyong ama. Amen. At masasabi mo, minsan, kapag naramdaman mo yung ano, masasabi mo, minamahal kita. Amen. Sinasamba kita. Di ba? O kaya masasabi mo sa iyong minamahal, ano masasabi mo doon sa iyong minamahal? Sinasamba kita. Okay na ako. So walang pagsubok na hindi kaya natin mapagtagumpayan because we have that power. That power so that we can resist, we can
Because that power is in us. Amen. Nasa atin. But sometimes, many Christians, they don't know how to exercise that power. Hindi nila alam paano gagamitin. Diba? Hindi nila alam paano gagamitin. Minsan bumili ka ng kasangkapan, hindi mo alam kung paano gagamitin. Ayan, bigyan ginamit mo, sumamo! Sumo ang bahay. Why? Bakit? Alam nyo kung bakit natin marunong gamitin? Kasi bumili ka ng appliances, hindi mo binasa ang manual. Hindi mo binasa ang instruction, hindi mo binasa. Kaya gano'n naman tayo mga Pilipino, saksak na lang na saksak dito, saksak na doon, bumili na ganito, cellphone, kahit ano, alam na. Kung alam mo lang at binasa ang manual, hindi mo nadadalhin doon sa technician. Alam mo yun? Ha? Alam mo sa mga ibang bansa, bago isaksak yung mga appliances sa kanilang pinipili, babasahin mo yung manual. At ganyan tayo. God gave us the manual of life, the Bible. But God has already given the right to Bible. Kaya atin na magpapukong tayo. Because that is the manual of life. Ang Diyos ang may likha sa atin. Kung ang appliances, anong mga gumawa yan sila nagbibigay ng manual doon. Alam nga naman, Westinghouse ang magbibigay sa iyo ay Sony. Siyempre po sila yung manufacturer. Eh di yun ang magbibigay yung manual. But God, He is the one who created us. Siya yung may likha sa atin. And God gave His word, His manual, and a letter from God. Para basahin at para ang buhay natin ay laging magtagumpay. Maging successful in life. Because He gave unto us this manual of life, the Bible. And once we study this and read this, mga kapatid, every day, every hour, sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kalimutan ang basahin ng aklat na yun. Dili-diliin mo yung araw at gabi upang ikaw ay magtagumpay. If you want to become a successful woman and man, mga kapatid, huwag mo rin kalimutan na basahin. Kung tinataman kang magbasa, huwag kang a-absent sa prayer meeting. Lagi kang dadalo. Kung Friday, kung Sunday, or every day that passes by. Somewhere rainbow in the sky. Every day. Focus kami. Original is God. Hallelujah. Ano mga kapatid? Alam nyo, I encourage you to buy your Bible. Cellphone is not a Bible. Ha? Bible is a book. It's a book, mga kapatid. The Old and New Testament. That's why it is called Bible. B-I. B as boy. B-I means two. Ha? Two books. The Old and New Testament. Kaya ako yun ang Biblia. Hindi ito Bible. Hindi na dapat hindi galuhan ka ng Bible. Ang Biblia mo na sa mga. Huwag na hindi galuhan ka pa. Mga kapatid, manual ng buhay na. Para kayo magtagumpay at di ka matanay ng tukso at magtagumpay ka. Sa lahat ng pagsubok at pagsubok ng buhay, you need to study and read, meditate day and night the Bible. Amen. Amen po ba? Para hindi sila masagot. Okay, sabi mo ng 1 Corinthians chapter 1, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 1. Sabi dito ng Bible, 1 Corinthians chapter 1. Kanina chapter 10, ngayon naman chapter 1. 1 Corinthians chapter 1, verse 4, ito ang pakinggan nyo. Sabi ng verse 4, the following verses, I always thank God for you. Lagi kong pinasasalamatan ng Diyos dahil sa iyo. Amen. Because of His grace given you in Christ Jesus. For in Him, you have been enriched. Ibig sabihin, enriched talagang lumago.
Sumagana ang kanyang pananampalataya. Amen. Ha? In every way, in all your speaking and in all your knowledge, maging ang kaalaman. Remember, knowledge and wisdom is different. Amen? Yung iba naghahanap ng knowledge. That's why, sila ay nag-aaral sa kung saan-saan. Nag-aaral sa kung saan-saan universities, even in United States, sa Harvard University, sa saang university, pagdating ng politiko. Pagkatapos ng politiko, magnanakaw lang pala. Purihin si Lord. Knowledge and wisdom, because wisdom from the Old Testament, wisdom is another name of God. Amen. Amen. Wisdom is from God. Mula sa Diyos yan, kaya ang taong taglay ang wisdom. Tandaan nyo, hindi kayo makakailangan ng pagsunod ng buhay. Amen. Kaya sabi na Hosea chapter 4 verse, my people are perished and destroyed for their lack of knowledge and wisdom. Saan po original Bible for their lack of wisdom? Sa ibang translation knowledge, binago. But in the original Bible, my people are perished and destroyed for their lack of wisdom, because wisdom is divine. It is God. Kaya pag walang alam ang salita ng Diyos, kapatid, kahit nagsisimba ka, pala ang simba natin minsan, pero paglabas ng simbahan, nakalimutan ang mabuti, ang ginawa'y masama. Ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Pero, ang dami ganun eh. Ako ganun nun eh. Nagsisimba ako. Araw ng linggo, nagsusugo pa ng communion, nag-minister ako. Pero pagkatapos ko, ng hapon, gabi, linggo ha, ando lang sa Alimangbang. Alimangbang? Ano yun? Ako ba dati nun? Ako ko na ngayon kung nasa na. Dati nun sa ilalim ng barbers. Tapos lumipat doon sa ano. O, nagmundang mo. Ha? Eh, ano nandun sa atin? Alimangbang. Sabi ko parang ako. Diba ganun yun? Pagdating ng hating gabi, ang nakasuot, two-piece. Pag sinabing two-piece, ito ang may takip. Dati ko. Diba, two-piece. Nagsasayaw. Ha? Nagsasayaw. Sumasayaw, umiikot din natin dito. Pagdating ng 1 o'clock, nako! Alam niyo po, ang midnight pa lang. Kung sa pagdating ng bago mag-midnight, 2-piece. Pagdating ng midnight, 1-piece. Dito wala na. 1-piece na lang. Ha? Pagdating ng 1 o'clock, no-piece na lang. Wala na kaya. Magtutukso ka na. Ay, siyempre mo, ganun ang buhay ko nun. Nagsisimba ako, pero ang kamunduhan, kaisipan ko, malaswa. Ha? Sabi ng nanay ni Pacman, malaswa! Ganun kalaswa ako. Mga kapatid. Pero sabi ng Bible, 2 Corinthians 5, verse 17, if anyone is in Christ, Amen. he is a new creation. Amen. The old has gone and the new has come. At sino man ang tao nakipag-isa ng totoo kay Kristo, ay naging bagong nilalang na ang daming pagkatao sa ibabaw mo at ang Diyos ang gumagawa na sa buhay. Even used by God, because we are instrument of God, when we accepted Christ Jesus in our lives, we become the instrument of God sa mabuting gawain, hindi sa masamang gawain. Amen. 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 Kaya hindi po lahat ng tumatawag, sabi ng Mateo 7:21, hindi lahat ang yan tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa ari ng langit. Hindi lahat na yan. Dahil maraming tumatawag sa Panginoon, pero pag nagulat ay nagmumura. Minsan ako may nakasabay, galing ng humble, katatapos pala ng gawain. Ha? Medyo mature na siya. Ang dami niyang dala. Ang dami niyang dala. Ako ano-ano, may kaldero, may gumo, may ano kasi nag-overnight.
pagsubok ng buhay. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng tumatawag sa akin na niya, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kanya ng langit. Ano daw ang makapapasa sa karon? Kundi yung lamang sumusunod sa amang nagsugo sa akin. Those who are obedient to the will of the Father. Kaya mahalaga ang obedient. Pagsunod, obedience is better than sacrifice. Higit niya mahalaga ang pagsunod kaysa sa mga sakripisyo, sapagkat nakikita sa mature Christian ang being obedient Christian. Purihin ang Panginoon. Amen! Amen! Purihin si Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya ano sabi dito po? 1 Corinthians chapter 1, sabi po rito sa verse 4, so sabi ron, kailangan po na umunlad ang pananampalataya, not only the knowledge but the wisdom from God. Tulad ng hinihingi ni Solomon, wisdom. Ang kanyang nirequest sa Diyos, God, Yahweh, give me wisdom. Tayo bahay, kotse, lupa, lahat na lang prayer request, mga material, mga temporary, bihira ang nagre-request ng eternal. Bihira po. Siguro po yung malalim ng pananampalataya, mababasa ang prayer request, Lord, gusto ko po ng wisdom dahil gusto ko pong maakay ang lahat ng kaluluwa. Lalo na po yung dumadalo sa misa upang pagdating ng Biyernes ang prayer meeting puno. Amen. Because our testimony, yung ating mga experiences with the Lord ay napakahalaga. As we are witness, your testimony is very important. Sabi nun, because our testimony about Christ was confirmed in you. Therefore, you do not lack any spiritual gift. Hindi ka nagkukulang sa spiritual gift. Mahalaga po ang spiritual gift. So that when there are so many testing and temptation arise in your life, you can use that gift that God gave you. Purihin si Lord. Makakawin mo! Amen! Amen! As we wait for our Lord Jesus Christ to be revealed, He will keep you strong to the end. Magiging kang matatag pagdating ng panahon at the end of this world. So that you will be blameless. Hindi ka magkakaroon ng kapintasan. Hindi sasabihin, ay, yan, umatid siya. Isa tayo, just pusa pa din yan. Yan, umatid siya. Hindi nagbabayad sa utang yan. Hallelujah. Blameless daw. Walang kapintasan at the end. Pagdating ng panahon, itataas ka ng Panginoon. Bakit? Naging kang tunay, tapat, hindi ka natangay ng anumang tukso ng buhay, hindi ka natangay ng nanunukso sa iyo sa ating sinabuhay mo at ginamit mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Buhay kayo ng buhay! Araw-araw! Amen! Amen! So, walang kapintasan ng the day of our Lord Jesus Christ. God has called you into fellowship. This is the fellowship of God. That's why it's very important to attend this fellowship. And this is the appointment of El Shaddai. And remember the Lord Jesus said in Matthew chapter 18, from verse 18 to 20, di ba? Nandun yun, nakasulat dun. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Sabi ng iba, mga siraulo, bakit 3? Samantalang 2. Sapagkat ang taong mananampalataya, 1 plus 1 equals 3. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Di ako mananamba, di ako makakalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan ang panahon.
unwisdom words lead him astray. She seduced him with her smooth talk. And at once he followed her, like an ox going to slaughter, like a deer stepping into a nose. Alam nyo, kalimitan sa mga natutokso sa masasarap na salita lang. Noong ako ay binata, wala akong asawa. May nagkaasawa. Sabi ng wife ko, bakit? Bakit? Sabi ko sa kanya, bakit ko naman ikaw naging asawa? Kasi ang sabi niya, nung ako'y nag-preach, mahilig ako sa bagay. Kapag daw natin yung amen na gano'n, pabulong, para daw pumapasok sa buong. Kaya yung mga lalaki, katulad namin mga lalaki, isipin mo, saan kami madalas noong wala pa sa Panginoon nagtutukso sa magagandang malalambing na tinig ng mga kababayan. Alam mo naman mga babae, alalambing magsalita. Kaya alam mo, maraming tukso mga kapatid. Kaya sabi mo sa Proverbs 21, di ba? Kung ito sa akin binasa, sabi dito sa Proverbs chapter 7, verse 21, with persuasive words, persuasive words, she led him astray. She led him astray. She seduced, na-seduce siya, natukso. She seduced, karon, him with her smooth talk. Sa kanyang pagsasalita. All at once, he followed her like a fox. Dahil doon, sumunod na siya tulad raw ng isang usa yata, no? Usa. Tapos ang sabi, going to the slaughter like a deer. O yung deer pala yung usa, no? Stepping into a nose. Till an arrow curses the bird like a bird, darting into a snare like a knowing it will cost him his life. Hindi niya alam sa tuksong yun na pala ang magiging kapahamakan ng kanyang buhay. Mga kapatid, kaya pag tayo ay natutukso at ikaw ay sumigi doon sa tuksong yun, hindi mo alam at the end, iiyak ako, bakit nangyari ka sa buhay ko? Kasalanan mo, sumunod na gusto. Kaya mo, bakit? Nanghihinayang ako. Pinahinayangan ng buhay niyo. Mga kapatid, bakit? Di natin alam kasi nilinilang ng job loop. Huwag daw tayo palinilang sa job loop. Yan ang temptation of believers. Tinan mo sa Judas, nung siya'y matangay noon, ano nangyari? Hindi niya matanggap sa konsensya niya. He was convicted. That's why ano nangyari? Nagpakamatay. Yung binigay sa kanyang pera, isinamon niya lahat. Nagsisigaw hanggang dumating doon sa isang kabukiran doon sa isang bundok at doon nagtali at nagpiti si Judas. Ganyan tayo. Baka mamaya sabihin mo, tatalong na lang ako. Nawala ka sa sarili. Nawala sa sarili dahil sa masarap na tinig.
doon sa narinig mong mga salita, natangay ka ng driver mo. Amen po ba, mga kapatid? Kaya dapat po natin gawin ang mga bagay na yan. 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11. Sabi ng Biblia. Tandaan niyo po yan. 2 Corinthians chapter 11. Verse 3 and 6. Ang sabi ko rito, verse 3 to 6. But I am afraid that just as Eve was deceived, si Eva na natangay ng tukso, deceived by the serpent cunning, your minds might somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Yung ikaw ay dating devoted sa Panginoon, talaga naman very obedient to God and very religious na sumasamba sa Diyos hanggang sa dumating ang sabi ron, led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Natangay na wala tuloy doon sa pagkakasincere natin sa devotion sa Panginoon. For if someone comes to you and preaches as Jesus other, kaya kapag may narinig na ibang Kristo ang pinapahayag other than Jesus we preach. Hindi lahat ng ipinipreach na Jesus Christ ay si Kristo talaga. Dahil maraming Kristong peke. Kaya sabi ni St. Paul, if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preach, or if you receive a different spirit from one you receive, or a different gospel, ibang mabuting balita, a different gospel, sa tingin mo'y magandang balita, pero peke. Ano sabi ron? From the one of you accepted, you put up with it easily enough, but I do not think I am in the least inferior to those super apostles. Mga kapatid, kaya pinababalaan upang sa ganun hindi tayo matangay ng puso. Amen? Hindi tayo matangay ng puso. Kaya alam nyo, sa dinamdami ng mga natukso, mga lingkod ng Diyos, una, sabi nga natin, si Adan at Eva. Tingnan mo, ang si Adan at Eva, from Genesis chapter 3, mga kapatid, tingnan niyo po ang binubunga ng tukso pag tayo natangay. Sabi ng Genesis chapter 3, mga kapatid, ito ang sinasabi pag tayo po ay hindi umiwas sa mga tuksong yan. Sabi ron, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. Yung pong serpente, yung ahas. Tingnan nyo ang ahas noon. Sabi ng ahas ito, he said to the woman, ang ahas noon nagsasalita. Because yung serpent is representing the devil, demons. Ang sabi ko, ng ahas, he said to the woman, did God really say, you must not eat from the tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the tree in the garden. But God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. And you must not touch it or you will die. Sabi po ng serpent ay ganito, you will not surely die. Hindi naman talaga kayo mamamatay, sabi ng ahas. Hindi naman talaga kayo mamamatay, di ba ganyan ang tukso? Hindi naman nakikita tayo ng asawa mo. At hindi ba mas wapo sa mister mo at saka sa akin? Hindi ba mas wapo ako, di ba? Sabihin sila ng tukso. Hanggang sa matangay ka, yun yung sinasabi doon sa Proverbs chapter 7 ng mga salita. Hanggang sa matangay ka, bakit? Malayo ka sa iyong minamahal. Kaya dahil, natutukso. Pero kung kauhawan natin sa last of the flesh, ay ating i-divert doon sa kauhawan sa spiritual, mapagnato kaya naman kanya. Amen. So sabi natin sa talas, you will not surely die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat or eat, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. Hindi mo talaga kayo mamamatay, kundi pag kinain mo yan, yung
yung prutas na yun, nasa gitna ng halamanan, ang talaga mangyayari sa inyo, mabubuksan ang inyong kaisipan at magkakaroon kayo ng kaalaman. Matutulad niya kayo sa Diyos na alam ang mabuti at masama. Yan ang pambubola ng mundo. Kaya ano sabi ng babae? When the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. Oh, babae ako na natukso, hindi kami, oh! Si Eva, mga kapatid, huwag niyo lang kakasama ng loob, ay nasusulat. Ano ginawa? So, kumuha si Eva, at kasama niya, she also gave some of her husband sa kapinigyan niya, kanyang asawa. Ay, ito tanggapin mo ni Adam. Alam mo, ang ginawa ni Eva, pinili siya. Iwan niya ako. Bigla ginamit ang kanyang awan. Naging membro siya ng takusa asawa. Naging uncle si Adam. So, sabi lang siya, also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. Doon nila nakita na sila yung butuhan. So they sewed big leaves together and made opening for themselves. Doon nila nakita sila yung butuhan, kaya ang ginawa na hiya sila, kumuha sila ng tagpi-tagpi na mga dahon. Bakit naman sila mahihiya? Sila lang naman doon. Dahil na sila sumuhay na sa Diyos, alam niyo po, before na hindi tayo nagtutukso, we are like God. We are pure and blameless. Wala tayong kapintasan. Ang ating bumabago sa atin na yung kabanalan ng Diyos. Kaya tingnan mo nung nagkasala sila. Anong nangyari? So sabi doon, then the man and his wife heard the sound. Narinig nila ang tunog o sound ng yung paa ng Diyos. Ano? Sabi doon, the sound of the Lord as he was walking. Narinig niya nila yung pagdating ng Diyos sa kanila. In the garden, in the cool of the day, and they heard, nagtago sila from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to man. Ito ang sabi ng Diyos, where are you? Sasabihin natin, bakit? Di ba ang Diyos alam ng lahat? Bakit tinatanong sila? Kasi po, once na tayo nagkasala, iwalay na tayo sa Diyos. Pag tayo nagkasala, hiwalay na tayo sa Diyos. Kaya nagtatanong ang Diyos sa kanila. At ang sabi, where are you? Bakit? Nasa dilim na sila. Kapag tayo nagkasala at tayo sa tukso, hiwalay na tayo sa Diyos. So he answered, I heard you in the garden and I was afraid. Natakot po kami because I was naked. Natakot po kami kasi kami po yung hubot-hubot. Hubad po kami. So I hid. So, nagtago sila. And he said, who told you that you were naked? Sino nagsasabi sa inyo kayo hubad? Have you eaten from the tree? O tinatanong sila, kasi nga, hiwalay na sila sa Diyos. So, what happened to them? Ano po ang nangyari sa kanila? So, dahil sa pagkasala, sa doon, the man said, the woman, you put her with me. She gave me some fruit from the tree. Nag-anuhan sila. Nagturuan. Yan. What is this you have done? The woman said, the serpent. Tinuro ng lalaki si Eva, tinuro ng babae ni Eva, yung ahas. Nagturuan. Ganyan tayo pag natukso na. Turuan dito, turuan doon. Ngayon, anong nangyari? So the Lord God said to serpent, because you have done this, ito ang consequences pag tayo natukso. Ang sabi, because you have done this, cursed are you above all livestock. Ang bunga po ng temptation pag tayo natangay ay sumpa. Idinadamay natin ang ating pamilya sa sumpa. Kaya ang nangyayari, wasak na tahanan pag nakasawa, yung anak mo, mawawasak din doon, maliban sila tumanggap ng totoo sa ating Panginoong Yesu Cristo. Nagpupunta ang sumpa kapag tayo puli ang sacrifice with all our heart, 100%. Pero kung hindi tumatakit sa Panginoon, mananatili sa sumpa. Kaya huwag iwasan ang tukso dahil ang tukso ay padala ng kaaway. Amen. Wala na tayo tayo po'y tumayo na. At to be continued by next week,
how to overcome temptation by next Friday. Raise up your hands, sabihin ng Panginoon, salamat sa biyaya ng kaligtasan. At simula po ngayon, ako'y umaasa sa iyo. At nananalig, nagtitiwala, tulad ng panalangin, ilabi, ang nais ko po'y pusong dalisay upang huwag ako matalayan ng puso. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, Rabasi Karaba. Huwag mong hayaan, Lord, na kami mataraya ng mga puso at buhay. Sabi, Lord, Ikaw po ang mamagitan, Ikaw po ang humadlang sa amin kapag kami natatangay ng tukso. Bigay mo man sa amin ang mga kapag-alito, Panginoon. Tingnan mo kami na ma-exercise po namin sa aming buhay. At lagi mo kami balutin ng pananunibo upang laging naghihingin kami sa naman ng mga tao. Walang kinipasa. At ikaw po lamang ang siyang masusunod. Ngayon inamin po ang kagalingan lahat ng mga dumalo ngayon. Maging akala magsuliranin problema, Panginoon, alam po ikaw ang solusyon. Walahin ko, Panginoon, ang katagumpayan. Maging ang mga prayer request namin na po namin kami answer prayer. At maging ang mga bagay na aming dala, Panginoon, ay iyong pinaspasan. Maging ang mga kasukan, lahat ng aming dala. At inaamin na po namin ang tagumpay na ito. Sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon, as we say, give thanks with a grateful heart.
ng inyong mga kaibigan. Para naman po ibigay ng isang kinabutan nito. Pag-akay ko mo. At ipagsabi nyo ang ginagawa ng himala ng Diyos sa buhay nyo. Amen po ba? At sa May 21, invited kayo ng Wednesday group sa kanilang anniversary. Pumatin kayo. Ha? Kasi tutuloy ako sa alam ko para okay? So may gagawin